Tapos na naman, isang araw natin mga Dre. Uwian na naman. Tatakbuhin ko ulit ito pataas. Ito yata yung nag-ano sa akin, nagpasakit sa akin nung nakaraang araw mga Dre, no? Nung tinakbo ko to Kasi nga pataas to nanibago siguro yung katawan ko. Anyway, let's go. Parang hinahanap tuloy ng katawan ko yung magja-jogging o kaya yung siguro magwe-weights mga Dre, no? Marami rin nagsasabi mag-weights daw ako. Siguro gagawin ko yon pag na-assign ako sa high school. Kasi ron nga may gym dun may fitness dun. Kaya dun ako dun ako magbubuhat-buhat. Dito maganda mag-training ng mga Dre, no? ng jogging. Kasi pababa to Gaganon ka dyan pataas yan Tapos pag ganun ulit pabalik. Marami rito mga nagbabike, mga nagja-jogging. Dito yung praktisan nila. Konting takbo, hingal na hingal no? Ayos. Ganda ng kapaligiran, di ba? Yan. Tumigil na muna ako rito sa tabihan mga Dreno para magbasa ng mga comment nyo. Babong Espino, 40 years na ako dito sa abroad. Kakalimutan mo rin ang Pinas kasi mahal magkasakit. Lahat mahal ang lifestyle. Babalik ka pa ba sa banig, madumi, maamoy? Isettle mo ang mind and spirit mo dyan sa Canada. Sasaya ang buhay. Huwag kang maglumihanan sa present. Ang Diyos ang nagdala sa iyo dyan sa Canada. Problema ng Diyos ang kinabukasan mo. Just pray always. Lagyan mo ng time ang Creator mo. May utang ka sa Kanya. Ang magpasalamat, baka nalilibang ka at nalilimutan mo siya. God bless, Rice. Yun, thank you, Sir Babong Espino. Ewan ko, Sir, no, kung nasabi ko nga rin sa video na pinanood nyo, mapalad, di ba? Mapalad, mas masaya yung mga taong nagpapasalamat kesa nagpapasalamat dahil masaya. Diba? So, yung pasasalamat mo sa Panginoon, laging nandyan yan mga Dre, no? Meron man o wala, laging nagpapasalamat, diba? Hindi kailangang dumating sa iyo yung isang bagay bago ka magpasalamat. Kahit wala mga Dre, no? Alam niyo yun, paano ba? Hindi ka nangihingi, meron ka na diba? So, magpasalamat ka. Kung nangihingi ka, magpasalamat ka. Kung hindi dumating, magpasalamat ka pa rin. Kung dumating, mas lalo ka magpasalamat. Yung ganun mga Dre, no? I think isa yon sa lagi kong ginagawa pag yayabang ko lang mga Dre, no? Wala naman nakakarinig na ginagawa ko yun At least malaman nyo na lagi ako nagpapasalamat mga Dre. Randy Lucas, ang sarap sigurong kapitbahay ni Rice. Ang daming alam sa bahay. Ako, mahal ang per oras ko Dre. Na-joke lang yan Gatsi TV, grabe pala dyan, idol, yung mga presyo ng second hand car sa dealership. Oo, sobra. Dan Henry, nice spoken in Canadian dollars. Because of the phone holder. Oo nga, laging dumudugo ilong ko dyan, mga Dre, no? Ano ba sabi rito? Yun nga, may comment tungkol sa pag-i-English ko, mga Dre, no? Nung nagla-live kami sa Spot Pinoy, hindi daw bagay sa akin mag-English. What do you mean? I don't understand. May bagay ba dapat? Dapat ba bagay bago ka magsalita? Miski ako mga Dre, no? Hindi ako nababagahin sa pag-i-English ko, lalo na pag naka-record. Pero, I need to learn, di ba? I need to, what do you call this? I need to sharpen my skills, mga Dre, no? Dapat mag-practice. Matigas yung pangako, mga Dre, no? At, mahina ako sa language. Ang tagal ko sa mga Dre, ang tagal ko sa Saudi, 10 taon ako. Hindi nga hindi nga ako makipag-communicate ng Hindi ako makapag-communicate ng Arabic Hindi ako marunong mga Dre, no? Ilocano. May kasama ako sa bahay, Ilocano. Pag may kasiyahan, punta kami sa kasiyahan, puro Ilocano. Pero wala akong natututunan mga Dre, no? Bagtit, yun. Pudot, nagpudot, madamdama. Di ba yung mga ganung bagay mga Dre, no? Pakunti-kunti, pero yung conversation na sa salitang iba, napakahina ako mga Dre, no? Kaya nga, sa English level ko, ang galing ko na yan, sa totoo lang, Dre, no? Yung pumupula sa pag-i-English ko, mahusay na ako mga Dre, no? Para sa akin kumbaga na ako niyan, summa cum laude.
Kung alam mo kung saan ako nagsimula, di ba? Sabi ko nga mga dre, no? High school ako. Gumraduate ako ng, ilan yung ano ko? Yung grade ko? Palakol? 76, 78. Yun po yung ano ko, grade ko sa English nung high school ako. Pero nung nakabasa nga ako ng ano, ng, yan, Manila Bulletin, hindi ako interesado kasi nga hindi ko masyado naintindihan mga dre, no? Tapos, yun nga, nakahawak ako ng unang fiction na book, mga dre, no? Natatandaan ko yan. Kasama ko sa trabaho sa Eurotiles, yun yung nag-introduce sa akin ng mga e-book, mga dre, no, na tinatawag. Hindi nga e-book yun eh. Basta e-book, pero pinirint niya mga dre, no? Sabi niya sa akin, eto, maganda to, basahin mo. Ayan yung kopya, sa'yo na yan. Sabi niya ganon. So, sinubukan ko, mga dre, no? Nung una nga, kumbaga, hindi ko naintindihan, hindi ko alam kung ang nagsasalita, yung narrator, o yung karakter na, pag nagbabasa ako ng English na fiction na book, mga dre, no? Tapos, yun nga, dahil nga gusto kong matuto, magbasa, maintindihan yung English, mga dre, no? So, ginawa ko, nagbasa ako ng nagbasa. Tapos, nalibang naman ako kasi nga, maganda yung istorya. To the point, mga dre, no, na-addict ako sa pagbabasa ng mga fiction na English na libro na tinatapos ko sa loob ng 2 araw, yung mga 300 pages, mga dre, no? Talagang walang tayuan yun. Nakaano lang ako. Nakahiga lang ako, nagbabasa ako. Tapos, nung nag-Saudi ako, e-books na, mga dre, no? Sa sa cellphone na. Yan, Dan Brown. Tapos, sino ba to? Yung sa Vampire, mga dre. Yung si Anne Rice. Tapos, tong si Dean Koontz, yan, isa sa paborito ko, mga dre, no? Seabiscuit, nabasa ko yan. Tapos, basta marami-rami ako nabasa ng libro, mga dre, no? Kaya lang, ang nangyari nun, then dami ko ng libro, nag-Saudi ako, hindi ko naman dinadala, mga dre, kasi nabasa ko na eh. Sa hirap namin sa buhay dati, nung nasa Saudi ako, pag walang pambili ng gas sa Airmat, ang ginagawang panggatong, yung pahina, ng mga libro ko, mga dre, no, ng mga books ko. Kaya, pag uuwi ko, sa libro ko, wala na pinanggatong na. Yung ganun, mga dre, no. Pero yun, sa awa ng Diyos, di ba, napaka-konti ng resources ko. Alam niyo yun, para makarating ako sa ganitong estado ng pag-i-English na hindi man ako magaling, nakakaintindi naman ako, mga dre, no. Hindi ko pinagmamalaki yung English ko, pero para sa akin sapat na yun, nakakaintindi ako, di ba, nakakapagpaliwanag ako, nakakapagsabi ako ng gusto kong sabihin, di ba. Hindi perfecto, pero who cares, di ba? Sabi ni Ian Real Talk, Rice, allowed ka ba talaga na maging handyman sa Montreal kahit wala kang lisensya? May risk ba sa side mo or sa side ng nag-hire sa'yo or ng client kung saan ka nag-handyman? Okay, handyman. Natanong ko rin yan, mga dre, no, nung nag-start ako sa plaza as handyman. Ano naman po, kumbaga allowed naman kami mag-handyman nang walang lisensya kasi po ang trabaho namin, kumbaga minor repairs lang, mga dre, no. Ano ba yung mga ginagawa ko dati sa plaza? Let's say magpapalit ako ng doorknob, mga tumutulong gripo ng sink, mga dre, no. Yan, pipix namin yan, baradong toilet, tapos ano pa ba? Magpapachi ng maliliit na butas sa wall. Mga minor jobs, mga dre, allowed kami dyan, no. Yung bawal lang namin gawin, yung mga pang-contractor na yung datingan, mga dre, no? Let's say, electrical, yan, bawal kami dyan. Yung gagawa ka ng bagong linya, gagawa ka ng bagong outlet, o kaya may outlet na, dudugtungan mo, gagawa mo ng panibago, yan, bawal yan, mga dre, no? Pwedeng magmulta yung pinagtatrabahuhan mo nun. Let's say, yung plaza nga, mga dre, no? Tatandaan ko dati, may bagong rerenta doon sa isang empty space sa building, mga dre, sa tower sa plaza. Tapos tinanong niya ako kung gusto ko raw ba mag part-time. Sabi ko, anong gagawin? Sabi niya, pipinturahan mo lang to. Sabi niya ganun. Okay. Pero, kumaga, paano ba nangyari? Nagkasundo kami, pero later on, binawi niya, mga dre, no? Sabi niya, wag na lang daw. Kasi wala daw akong lisensya, kumuha na siya ng may lisensya. Kasi once na may bumisita ron at hinanapan ako ng lisensya habang nagpipintura ako at wala akong may pakitang lisensya, may penalty siya, mga dre, no, yung nagpatrabaho sa akin. Kasi nga, kumbaga mga professional na dapat yung gumagawa nun. So, allowed ako as handyman, mga dre, no, sa maliliit na trabaho.
Bibili akong salmon mga dreno. Yung 9.99. Lahalo ko lang sa itlog. Talaba. $2 isang peraso. Pero mataba, di ba? Parang ganito yung kinain namin sa ano mga dreno. Nagpunta kami sa ano, sa tropa namin sa US. Kila Arlene. Nako po, nakakamiss eh. Ang mahal dito, di ba? $2 isa. Halaan. Halaan ba to mga Dre? $6. Tahong na. Tinola. Tinolang tahong. Ibang klase yung tahong nila. $2.58 per pounds. Ah, ito pala. Ito yata. Hindi, parehas lang. Sap-sap. Tama ba? Magkano yung binili natin? Okay? 14.45. Parang ano pala, halos $5 isa. Pating. Magkano yung pating? $4 per pound. Lobster, $17 per pound. Tatlong salmon, tatlong hiwa ng salmon, tsaka isang buko juice, $17.83. Morning, Audrey. Tuesday. Kumusta naman kayo? Nalibang ba kayo kay Bernie? Matawa-tawa lang pero hirap na hirap sa trabaho, di ba? Hi guys. Ito ang pagkain natin ngayong Martes. Sa mga nagtatanong kung madali ba tong diet na to, sobrang dali mga dreno. Sobrang dali in a way na kagalangan. Oh, excuse me po. Sobrang dali in a way na hindi ka na mag-iisip kung anong kakainin mo, anong lulutuin mo. Kasi minsan niloloko ko rin yung sarili ko eh. Ano kaya kakainin ko ngayon? Giniling na baka o steak? Yun lang mga dreno. Yun lang yung iniisip ko. Hindi ko na iniisip kung anong luto. Kasi alam ko na magigisahin ko eh. Piprituhin ko parehas eh, di ba? Gagamitan ko ng mantika. Sa umaga, hindi na ako nag-iisip. Anong breakfast ko? Hindi na mga dreno. Itlog. Yun na agad eh, di ba? Wala kahirap-hirap mga dreno. Sobrang dali niya to the point na iniisip mo pa lang, nagsasawa ka na. Kasi nga, sobrang basic, sobrang, ayun na naman, di ba? Sobrang dali to the point na iniisip mo pa lang, parang ayaw mo na. Kasi nga, boring. Yun yung challenge mga dreno. Napaka-boring niya. Eto mga dreno. Ito pagkain ko ngayon, pakita ko sa inyo. Yung salmon dyan, tsaka yung itlog, natira ko kagabi. Tapos yung giniling na may bacon, na may itlog, ayan yung niluto ko kaninang umaga. Pinagsama-sama ko na, kaya ang sarap ngayon mga dreno kasi iba't ibang texture, iba't ibang lasa, so hindi ako nasasama mga dreno. Napakasimple lang ng diet na to mga dreno, at ang pinakamaganda sa lahat, kung ikaw yung nagluto, control mo. Asin lang yung ilalagay mo. Hindi mo na kailangan ng betchin, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong pampalasa. 'Di ba? That's the point ng diet na to mga dreno. Elimination ng mga pwedeng makasama sa katawan mo. Kasi nagtatanong sa akin si Ina, para interesado siya, kaya lang iniisip niya pa lang kung anong luto yung gagawin niya sa susunod na meal, parang nahihirapan na siya. Sabi ko, wala kang hirap-hirap, di ba? Kasi nga, kung gusto mo, steak sa umaga, steak sa gabi. Parang ganun mga dreno. Ngayon, twice na lang ako mga dreno. Twice na lang ako kumakain. Eto, parang ano ko na ito brunch.
9:55. Wala naman ako may merienda. Iniisip ko mag-merienda. Ayoko naman kumain ng tinapay. So, ang mangyayari, ang kain ko, mamayang hapon na. Pag-uwi, iniisip ko ba kung ano lulutuin ko? Oo, syempre. Steak, di ba? Tapos, siguro, inaano ko na lang kung anong ipapartner ko para kahit papaano mga drenong ganahan ako. Pwede kong samahan ng hipon, di ba? Wala rin ibang luto yung hipon, kundi mantika rin yun, mga dreno. Siguro, pinakapampalasan ng special is yung may paminta. Inuluto ko lang sa butter. Ganun lang. Pinabukasan, ganun uli, mga dreno. Sobrang basic, sobrang dali, to the point na ayaw mong gawin kasi maboboard ka sa lasa ng pagkain mo. But, baka makalimutan ko pa. It's the healthiest meal na pwede mong kainin, mga dreno. Nakakatawa talaga yung dalawang ano na yun, no? Estatwang lobo. Uwi na ngayon, mga dre. At meron uli akong part-time. Merong reklamong natanggap mula sa isang apartment. Sira yung fridge nung apartment na pinalitan ko ng washing machine, na pinalitan ko ng dishwasher, mga dreno. Buti nandito yung kapatid, marunong mag-English to, yung iba hindi. Hi my friend. Hi. Good afternoon. Yes. Good afternoon. What's wrong with the fridge? The fridge just stopped working. It stopped working? Stopped working and time will pass and you stop. It's not getting cold? You get cold and stop. Cold and stop. Cold and stop. It's like that. Like no, you stop. Oh, okay. After that, it's cold again. So. Okay. Can I just put it here for now? What's this? Here it's working here. No, it's not working at all. It's I see. Yeah. not every time. One time it stopped like half a day. Uh-huh. Everything was melting. Everything was melting here Yes, inside. Yeah. here and here too. Are you putting too much food here? No, no, no. No. This is Just the like that. It's the Yeah. max. We Okay. I see. My friend, you know what you need to do? Because you see, here it's black here. Okay, I don't know how to say this, but it needs a, I have to let. yeah, airflow. you have to let the air flow here. Okay. And the thing is, I think it's some kind of frozen inside. What is this? Yeah, it's frozen inside, my friend. That's why it's not working properly. Yeah. Tamang. You see, my friend? Check inside. It's all frozen solid. Okay. Yeah, that's why it's not working. It's freeze. Yeah, that's why it's not working. Okay. 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 Now I'll just oh shoot, sorry. I'll try to clean it, then put some hot water to melt the ice. Then let's see. Okay. So wala na yung ice, mga dreno. Anong ginawa ko? Kumuha ko ng mainit na tubig. Binuhusan ko yan. Yung mga yan para matunaw yung ice niya.
Ngayon, subukan natin. Yun ang pinakamabilis na paraan mga dreno. Lagyan nyo lang ng pansalo sa baba kasi nga madidrain yung tubig nyo sa baba mga dreno. So, kanina hindi umiikot yung pan kaya walang lamig na lumalabas. Ngayon, subukan natin. No? Sasara na natin. Ano yun? Ano to? Tape. Tape to rito mga dreno. Ay, may ice na rin dito sa ilalim. Tape yan dito para hindi umano yung tubig lumabas dito. Anyway, gawin na natin mga dreno. Balik lang natin to. Paano pagtanggal niyan? May screw lang yan mga dreno. 4. Tanggalin nyo lang yun. Tapos may hihilan nyo na yan. Sasaksak ko na mga dreno. Tingnan natin kung gagana na sabay-sabay. Okay na, narinig nyo ba mga dre? Gumagana na uli yung pan. Kailangan na lang nilang linisin to. Okay na yan, may lamig na lumalabas mga dre, no? Sabi ko lang, miski sa inyo mga dre, no? Pag naglagay kayo ng mga laman ng freezer, wag all the way dito sa sa airflow nya. Kasi syempre na-restrict yung airflow, kaya magpo-frozen yung loob mga dre, no? Yung mga coil. Yun lang yan, daling fix lang yan mga dre, no? Hindi nyo na kailangan magbayad ng technician, kaya nyong gawin yan. Kagaya ko, walang experience. Pero nadali ko mga dreno. Wait, we don't have to start the day yet.